Naka-work from home si Celine. Nagkasalubong nga kami nung nakaraan eh. Tapos nabanggit niya sa akin na ganun nga. Malaki raw ang sahod niya. Basta masipag ka lang talaga. Huwag ka lang yung panay-reklamo, ganun. Kasi kung mabilis kang mapagod, sa bahay ka na lang talaga muna. Baka imbis na makatulong mas lalo ka pang makadagdag ng problema, di ba? Tsaka yun si Celine, masipag talaga yun eh. Kapag sinabi noon na gusto niyang kumita ng pera at tumulong sa asawa niya, talagang ginagawa niya ha. Hindi yung puro lang salita, hindi yung puro lang pangako, ganon. Tapos ang sipag din noon sa gawaing bahay. Wala rin yung anak, alam ko eh. Tapos yung asawa niya kapag uuwi, ang ayos na ng bahay, tapos walang kalat. Tapos lagi pang nagluluto. Mga ganong bagay ba? Talagang kumikilos siya. Ayaw din nun yung tamad na laging nanonood lang. Tapos anong oras nagigising ng umaga para magluto, yung ganon. Tapos hihintayin pa yung asawang umuwi bago kumilos. Pero okay lang din naman sa akin kung gusto magkaroon ng katrabaho ni Rufina. Minsan kasi masaya rin yun may kasama ka ibang tao. Para nakakahalubilo din siya ng iba na pwede niya maging kaibigan. Yung mabait, ganun. Yung hindi mahilig magparinig. O bakit? Hindi ba ako sapat na kasama niya rito sa bahay? Tsaka anong mapagparinig? Basta ganun. Mahirap na rin kasi na laging iisang tao lang nakakasama niya. Hayaan mo na. Desisyon naman namin to. Ikaw ba kailan ka mag-a-apply ng work? Sadyang may mga taong mas gustong magparinig kaysa direktang sabihin sa isang tao kung ano ang problema nila. Ganon si Brenda. Mas pinipili pa niyang magsalita ng hindi maganda at sadyang pinaparinig sa kanyang hipag. Dahil sa ganitong pag-uugali, daranasin niya ang parusa ng itim na kapangyarihan. Magagawa pa kaya niyang magbago at matuto? O habang buhay na lang niyang daranasin ang parusa? Baby, tingnan mo tong post ni ate. Bakit? Anong meron? Pinaparinggan niya na naman ata ako. Ang sabi kasi dito, ang hirap talaga magkaroon ng kasamang Disney princess sa bahay. Di ba? Lagi niya akong tinatawag na Disney princess. Sabi pa rito sa comment ng tita niyo, sino raw ba yun? Tapos nag-reply siya na hindi niya pwedeng sabihin, baka magsumbong na naman. Di ba, nung nakaraan nagtalo kayo dahil sinumbong ko yung narinig kong pagpaparinig niya sa akin? Hayaan mo na lang muna si ate. Konting tiis na lang ha. Malapit naman na tayong lumipat ng bahay eh. Kapag nakapasok na ako dun sa ina-applyan ko, kuha na tayo ng bahay ha. Hanap na tayo nung kahit maliit na bahay lang na pwedeng upahan. Ayoko na rito. Para gumaan ang kalooban ni Rufina, palaging sinasabi ng kanyang asawa na lilipat na sila ng bahay. 1 taon na silang kasal, wala pa silang anak. Nung una, wala silang kasama sa bahay dahil patay na ang mga magulang ni John Mark. May 3 siyang kapatid at siya ang bunso. Nung nakipaghiwalay si Brenda sa kinakasama niya, umuwi siya sa bahay ni na John Mark na pag-aari ng pamilya nila. Doon sila nakatira noong mga bata pa sila. Dahil si John Mark ang bunso, sa kanya muna napunta ang bahay kahit nakapangalan ito sa pangalawa nilang kapatid. Nasa ibang bansa na kasi ito at wala nang balak kunin ang bahay. Balak sana ng mag-asawa na asikasuhin na ang papel para mailipat sa pangalan ni John Mark. Pero nung bumalik si Brenda, naging mahirap na yon. Hindi pumapayag si Brenda dahil siya ang panganay at siya na lang daw ang wala pang anak. Ayaw naman ni Rufina na makipagtalo pa sa hipag, kaya pinipilit na lang niya ang asawa na lumipat ng bahay. Isang araw, habang nagpapahinga si Rufina, naririnig niyang nagdadabog sa kusina ang hipag. Hay, ang dami ko namang huhugasan dito. Ako na naman to, malamang. Parang nakakita ng katulong ah. Grabe naman yan. Hindi na kumibo pa si Rufina dahil ayaw niya ng gulo. Hindi naman ganon karami ang plato sa lababo at lahat ng iyon ginamit naman ni Brenda. Hindi pa nagpupunta sa kusina si Rufina, kaya wala pa siyang nagagamit na kahit na ano. Sadyang reklamador din si Brenda at para bang sinisisi niya kay Rufina kung bakit ang dami niyang ginagawa sa bahay.
Sana all, hayahayang buhay. Kahit naman ako may trabahong asawa ko, aba, sa bahay lang ako pataas-taas ang paa. Tapos walang ibang gagawin. Pahinga lang maghapon. Yan ang sana all. Hindi natiis ni Rufina ang pananahimik, kaya sinubukan niyang kausapin ang hipag. Ate, may problema ka ba sa akin? Problema? Oh, wala ah. Ano naman magiging problema ko sa'yo? Panay ka kasi pagpaparinig sa akin. Hindi ah. Wala naman akong pinangalanan, di ba? Baka guni-guni mo lang yan. Wala ka nga pinangalanan. Pero dalawa lang naman tayo dito sa bahay, ate. Hindi. Ginagaya ko yung doon sa TikTok. Yung sikat doon, yung nagsasabi na anak sa mayaman. Nakalimutan kong pangalan nun. Basta yung ginagamit nila yung sound. Sa susunod, ate, kung sakali man na may problema ka sa akin, please, sabihin mo naman agad. Kasi hindi maganda yung puro nalang parinigan eh. Kahit sana sa social media, wala nang parinigan. Kahit nasabihin yon ni Rufina, hindi niya pa rin naawat ang hipag na magparinig sa kanya. Matapos kasi niyang kumprontahin, nag-post na agad si Brenda ng tungkol sa mga taong walang pakiramdam. Hindi niya pinupunto na tungkol yun kay Rufina, pero malapit sa naging usapan nila. Noong may mga taong nagtatanong kung sino yon, sinasagot lang ni Brenda na wala lang daw. Trip niya lang mag-post. Kung may matatamaan man daw, hindi niya yon kasalanan. Pinabayaan na lang ni Rufina. Para makaiwas sa sasabihin ng hipag, kumilo siya sa bahay kahit na hindi naman dapat palagi. Hindi siya nagpapahinga o umuupo man lang, lalo na kapag naroon si Brenda. Ayaw niyang may masabi na naman ito sa kanya. Isang araw, walang pasok si John Mark, kaya nasa bahay lang siya. John Mark, Rufina, kakain na. Tara na, sabayan niyo na ako. Wow, anong ulam te? Bopis, ang aga ko ngang gumising para lang makapagluto. Sa bagay, lagi naman talaga akong maagang gumigising para makapag-asikaso dito sa bahay. Ako lagi yung nauuna ba na gumising sa inyo. Kaya ako na lang din yung naghahanda ng almusal. Salamat, ate. Ako na lang ang maglilinis ng kusina pagkatapos kumain. Ay, salamat naman. Ang sakit din ng likod ko. Gusto ko magpahinga. Kahit na huwag ka na masyadong kumilos dito sa bahay, ate. Lalo na yung pagluluto kada umaga. Ano namang kakainin natin kung hindi ako magluluto, di ba? Tsaka para nga may mabaon din yung asawa mo. Pwede naman akong bumili sa labas te. Hindi dapat ganun. Dapat gigising na maaga para magluto. Para mas makakatipid. Tapos alam mong ligtas pa, di ba? Ganun naman talaga yun. Hindi yung kung kailan papasok ang asawa, tsaka lang din gigising. Dapat mas nauunang gumising yung babae. Kasi siya yung maghahanda ng pagkain ng asawa niya. Ganon din yun kapag may mga anak na. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na gumising kapag papasok na rin ang mga bata. Ano, sa labas na lang din sila kakain. Pagiging responsable yon sa bahay. Gumigising naman ako ng maaga, ate. Nauuna ka lang talaga sa akin. Hindi naman ikaw yung sinasabihan ko. Bale, sinasabi ko lang to para sa alam mo yon, idea lang. Sige na, tara na, kumain na tayo. Gusto ko na rin magpahinga at nananakit na talaga ang balakang ko. Ganito talaga kapag trentahin na. Parang hindi makakain ng maayos si Rufina, lalo na at ang daming tumatakbo sa utak niya. Buong araw natahimik lang si Brenda dahil naroon din naman si John Mark. Pero minsan, may mga sinasabi siya na natatamaan si Rufina. Pero ibinabaling na lang din ni Rufina ang isipan na baka nga hindi yon para sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagising siya nung nagpapahinga siya ng tanghali. Ang ingay sa sala dahil mukhang naglilipat ng gamit si Brenda. Ay, ganito talaga kapag ako lang mag-isang may pakialam sa bahay. Ang dumi na nga, ang dami pang kailangang ayusin. Hindi man lang nililipat yung ibang mga gamit.
Ang sarap ng buhay ng iba dyan. Patulog-tulog na lang kapag inaantok, habang ako ang nagpapakahirap at nagpapakapagod. Ako na naman bang pinariringgan ni ate? Malamang ako lang. Kasi kami lang naman dalawang nandito eh. Sana all nakakapagpahinga. Sana all chill-chill lang sa buhay. Hay, mamaya niyan, gigising yan para kumain na lang ng niluto ko. Sarap buhay. Buti sana kung pinapasahod ako eh. Ako nga. Teka nga, makalabas muna. Ate, okay ka lang ba? Bakit naglilipat ka ng gamit? Wala kasi akong ginagawa ngayon. Bored lang kaya ganito. Nagising ba kita? Hindi naman. Huwag ka nang gumalaw dyan, ate. Bukas naman pupunta yung kinuha naming maglilinis ng bahay. Bakit naman kukuha pa kayo na maglilinis dito? Hindi ko kasi kaya masyadong mabibigat na trabaho, ate. Mabilis kasi akong hingalin eh. Saka 2 beses sa isang linggo lang naman yung kukunin namin. Para hindi ka na rin magkikilos. Magpahinga ka na lang, ate. Hindi na. Gusto ko nga yung ganito, naglilinis ng bahay. Ako kasi, masipag talaga ako. Hindi uubra sa akin yung palagi akong nagpapahinga, yung ganon. Parang mas lalo akong magiging tamad kung lagi lang akong nasa kama. Gusto ko yung malinis ang bahay. Ayoko nga ng tamad Wala namang tamad dito sa bahay, ate. Wala ba? Oo pala, wala nga. Basta ganun lang. Ayoko lang ng taong walang ginagawa. Sige na, balik ka na sa pagtulog mo dyan. Huwag ka na magkikikilos dito sa bahay Kaya ko naman to. Huwag mo nang galawin yan, ate. Maaga naman bukas yung maglilinis dito. Hindi na, nasimulan ko Ako na to, kaya ko naman. Nako, baka naman mapagod ka dyan. Saka na ako magpapahinga. Matutulog naman na rin mamaya. Ikaw din pala. Baka hindi ka na makatulog din mamayang gabi. Sure ka ba dyan? Oo, sure na ako. Pinagsarhan ni Rufina ng pinto ang kanyang hipag. Pero kahihiga niya pa lang, naririnig na naman niya ang pagpaparinig nito. Alam niyang sinasadya lang ni Brenda na wala siya dahil ayaw direktahin sa mukha niya kung ano ang mga nais nitong sabihin. Hay, hindi talaga marunong makiramdam. Hirap maging Disney princess. Hindi marunong tumulong. Hindi marunong makaramdam sa sinasabi ng iba. Ay, okay lang. Ganito talagang buhay. Baka mamaya masabihan lang na nakikitira na nga lang. Makapaglinis na nga. Total, ako lang naman ang maaasahan sa bahay na to. Kababaeng tao ang tamad. Pinabayaan na lang ni Rufina ang ganong ugali ng kanyang hipag. Para walang masabi sa kanya, siya na lang ang nagluto ng hapunan nila. Simula nung nakasama nila si Brenda, tila ba naging mabigat ang lahat sa kanila, lalo na sa kanilang bahay. Para bang palaging kailangan niyang kumilos at magpapansin na may ginagawa nga siya. Hindi katulad noon na silang dalawa lang ng asawa niya ang nasa bahay. Hindi naman siya tamad dahil kusa siyang kumikilos sa bahay. Malinis ang lahat ng gamit nila. Papasok at uuwi galing sa trabaho si John Mark na meron siyang pagkain. Pero ngayon nakasama na niya si Brenda, kailangan lagi siyang kumilos na para bang napakarami na nilang anak na dapat alagaan. Isang hapon, walang pasok si John Mark. Lumabas silang mag-asawa. Masaya silang nag-uusap hanggang sa may nakita na naman si Rufina. Ano ba naman tong notes ng ate mo sa messenger? Bakit? Ano ba sabi niya? Sabi niya, hindi raw lahat ng kasama sa bahay marunong makisama. Ano na lang ang iisipin ng iba na parang tayo yung hindi nakikisama sa kanya? Kinausap ko na yan si ate, kaso hindi naman niya sinasabi kung ano yung problema. Sabi ko nga, wag siya masyadong magsalita ng kung ano-ano sa social media kasi nga nakikita ng ibang tao. Ano na lang ay iisipin ng ibang tao tungkol sa atin?
na inaaway natin siya. Alam pa naman ng iba naming kamag-anak na magkasama kami sa bahay. Baka mamaya isipin nila na masama akong hipag. Ang ayaw ko kasi sa ate mo, yung laging nagpaparinig. Sabi niya wala raw siyang pinaparinggan. Nagustuhan niya lang daw yung post kaya sinishare niya. Hindi naman ganun yun. Buti sana kung basta lang post. Kaso halos lahat ng post niya ganun eh. Kaya siya nakaka-relate sa post kasi nga yun yung nararamdaman niya na gusto niyang maramdaman din ng iba na hindi direktang sinabi pero yun na mismo. Ayoko na lang kasing makipagtalo kay ate. Paano, naaawa naman ako sa kanya. Baka kaya ganun siya kasi nga 'di ba, naghiwalay sila ng asawa niya. Tapos baka hanggang ngayon nai-stress siya. Saka ayoko rin ng awayan sa bahay. Malas kasi yung ganun. Kaya nga hindi ko na lang din siya pinapatulan. Ayaw ko na rin lumaki ang gulo. Kaya nga gusto ko na lang umalis tayo. May nakita na nga akong bahay eh. Kaso hindi ko pa natatanong kung may nakakuha na. Isa pa, wala rin kasi akong pang-down eh. Konting tiis na lang, ha? Wala naman akong magagawa, di ba? Ganun talaga yun. Kailangan ko na lang din talagang makisama kay ate mo. Pero sana naman, iwasan na niya yung pagpaparinig. Kasi sa totoo lang, pwede niya naman akong kausapin eh. Pwede niyang sabihin sa akin kung ano yung gusto niyang sabihin. Hindi naman na tayo mga bata para idaan sa pagpaparinig. Huwag ka na ma-stress. Nasa labas tayo ngayon, oh. Dapat mag-relax ka naman. Hindi tayo lumabas para mag-isip ng mga negative na bagay, okay? Sa ngayon, ang gawin natin, mag-enjoy. Tara, gusto mo ba doon? Inilihis na lang ni John Mark ang problema ng kanyang asawa. Kaya niya inilabas si Rufina dahil ramdam niyang hindi masaya ang asawa sa kanilang bahay. Atat na rin itong makahanap ng trabaho para lang makaalis sa bahay nila at buong maghapon na wala. Sa paraan daw na yon ay maiiwasan niya ang hipag. Nung umuwi sila ng bahay, hindi sila nagdala ng pagkain para kay Brenda. Hindi man lang ako naalala dito sa bahay. Parang hindi pamilya. Ni wala man lang pasalubong sa akin. Ay, sa bagay, parang nga pala akong hangin dito. Baka masabihan na naman ako na nakikitira na nga lang. Ano pa nga bang aasahan ko? Hindi na siya pinansin ng dalawa dahil tuloy-tuloy silang pumasok sa kwarto. Sabi ko na kasi sa'yo, bilhan na natin si ate mo eh. Marami namang pagkain dito eh. Saka binigyan ko naman siya ng pera. Sabi ko kasi baka gusto niya ring lumabas. Kaya huwag na siyang umasang magdadala pa tayo ng pagkain pag uwi. Saka sarado naman ang mga nadaanan natin kanina, di ba? Hayaan mo na. Matulog na lang tayo. Mamaya na, mag-shower pa ako. Noong nasa banyo si Rufina, naririnig niya ang kanyang hipag na tila ba may kausap sa cellphone. Binaliwala niya yon, pero mukhang sinasadya ni Brenda na may sabihin siya na kunwari ay patungkol sa kausap, pero pagpaparinig lang pala sa kanya. Oo nga, sinabi mo pa. Wala eh. Ganon siguro talaga kapag nakikisama ka, no? Parang lagi kang pagod. Kasi baka bigla kang masumbatan. Ganon. Ay, tama ka. Totoo nga ang hirap kapag walang tumutulong sa'yo. Ay, oo, yan pa. Pati ata mga post ko inaangkin na. Hindi ba ako pwedeng maging masaya sa mga nakikita ko? Para namang bawal na rin ako mag-share ng mga post. Ay, bakit ba ganito? Natigilan si Brenda noong lumabas na ng banyo si Rufina. Ay, andyan ka pala. Oo ate, hindi ba naririnig na may tao sa loob? Hindi ko masyadong narinig kasi nga may kausap ako. Hindi ka pa ba matutulog ate? Hindi pa. Maglilinis pa ako ng kusina. Naku, hindi ko kaya kayang hindi ito malinisan. Parang nandidiri ako eh. Hindi naman madumi ang kusina ate. Naglinis na ako dyan kahapon. Ay, we. Malinis na pala yan sa lagay na yan. Hindi kasi ako satisfied.
Hindi kasi ako ganyan maglinis. Tinuruan kasi kami noon na dapat isa sa malinis na parte ng bahay yung kusina nga namin. Kaya hindi ako natutuwa kapag ganyan. Ay, sige na, matulog ka na. Ako nang bahala dito. Hindi na lang kinibo ni Rufina ang kanyang hipag. Malinis naman ang kusina at wala naman siyang nakikita na kahit na anong dumi. Pero mukhang hindi naman dumi ang problema ni Brenda, kundi siya mismo. Dahil lahat na lang ng ginagawa niya, para bang dinodoble lang gawin ng hipag. Kung magwawalis siya, uulitin lang din at sasabihin sa kanya na hindi siya malinis magwalis. Kaya minsan, hinahayaan na lang niya itong gumalaw sa bahay. Ang problema lang, palaging nagpaparinig si Brenda. Isang araw pa, may naging bisita sila sa bahay. Kamag-anak daw nila pero wala si John Mark kaya silang dalawa lang ang nasa bahay. Hindi rin makahalubilo si Rufina dahil sobrang sakit ng puso niya. Kaya nakahiga lang siya sa kama. Po, ewan, masakit daw ang puson. Meron daw po siya ngayon Pero baka ayaw lang lumabas nun. Si John Mark naman mamaya pang gabi yun uuwi. Alam nyo naman yon, hardworking. Nakipag-usap ang bisita nila at nangamusta sa samahan nila sa iisang bahay. Minsan daw kasi may pagkakataon na hindi maganda na magkasama ang maghipag sa iisang bahay. Okay naman po, nakikisama na lang po ako Ang sabi nga nila ako yung nakikitira dito sa bahay na sana namin. Sa paglilinis ng bahay okay lang naman po na ako lang kasi mas sanay naman ako. Pati sa pagluluto, medyo mukhang katulong lang talaga dito pero ganun talaga. Alam nyo naman po kasi nung nabubuhay pa sina nanang at tatang, bawal maging tamad ang babae. Alam nyo naman po, sabi nga 'di ba, kapag babae ka, hindi ka pwedeng tamarin. Lalo na kung may asawa ka na. Hindi ka na dalahaga na pahila-hilata na lang sa higaan mo. Tapos kailangan lagi kang rumespeto sa mga bisita. Paano nga ako lalabas? Sobrang sakit ng puson ko. Kinausap ko naman na yung mga bisita kanina. Pero nagpaalam ako dahil ang sakit talaga ng puson ko. Ang lakas pa ng mens ko. Alam naman siguro nila gaano kasakit tong ganito, no? Tsaka wag sana yung asa ng asa ba? Hindi porket may trabaho ang asawa sa kanya na lang lahat ng gastos. Kahit na wala pang anak, wag namang umasa lang sa iisa. Lalo na ngayon, maliit lang ang pasahod tapos ang mahal ng mga bilihin, di ba? Pero ewan ko, buhay naman nila yan. Ang inaano ko lang, dapat kapag babae ka, masinop ka sa bahay. At kung may asawa ka naman, tumulong ka naman sa kanya. Hindi naman pwede na yung asawa mo lang ang palagi mong aasahan dahil lang sa mabait siya. Naalala ko pa nga nun si Linda, nung nakikitira yun sa bahay namin, kahit napagod yun sa school tapos working student pa, nagagawa pa rin naman maglinis sa bahay. Ang bait nun Tumutulong yun kahit na hindi ko napagsabihan. Ewan ko ba kung bakit may iba na walang pakiramdam? Baka ganun na talaga sila. Naiyak na lang si Rufina sa loob ng kwarto. Ayaw na niya munang lumabas hanggang sa umuwi na ang asawa niya at doon muna nakitulog ang mga bisita. Nang kinaumagahan, maaga siyang nagising para magluto. Masakit pa rin ang kanyang puson pero kumilos siya para naman walang masabi sa kanya. Naunang nagising ang kamag-anak na bisita. Kasunod nun si Brenda. Nagluto ka, be? Hindi ka na sana nag-abala. Sabi ko, ako pa naman ang magluluto. Ititinola ko pa sana yung manok. Maaga kasi akong nagising, ate. Kaya naisip ko na magluto na lang muna ako. Nagsasaing pa ako tapos kain na tayo. Ay sige, sakto paalis na rin yung mga bisita natin namamagabay ang mata mo? May napanood kasi akong nakakaiyak kagabi. Pero okay lang ako. Gisingin ko na si John Mark. Ayan, gising na pala. Morning. Wait lang ha. Paluto pa lang yung kanin pero malapit na yan.
Maghahanda na lang muna ako ng lamesa. Doon na muna kayo. Tulungan na kita. Hindi na, okay lang. Kaya ko naman to. Nagpumilit si John Mark na tulungan ang asawa niya kahit na sinasabi na nito na wag na dahil iniisip nga niya na baka may masabi na naman si Brenda o ang mga kapitbahay nila. Ayaw naman niyang sabihin na lagi na lang siyang umaasa sa kanyang asawa. Hindi niya lang yun masabi kay John Mark. Habang kumakain sila, nagkaroon na naman ng kwentuhan sa mga kamag-anak nila. Masipag naman tong asawa ko, pero hindi ko ganong pinapakilos kasi nga mabilis tumapagod. Saka, ano namang ikikilos niya sa bahay? Wala naman kaming anak. Wala pa. Sa ngayon magpahinga muna siya kasi sabi nila mas pagod daw talaga ang babae kapag nagkaanak na. Pero naghahanap na ako ng work ko para makaipon din kami. Bakit namang magwo-work ka pa? Pwede ka naman dito ka muna sa bahay. Gusto ko kasi magtrabaho, ate. May iniipon kasi kami ni John Mark. Kaya gusto ko rin na makatulong sa pinansyal. Sinasabi ko nga na wag na muna siya magtrabaho. O kaya work from home lang, ganun. Dami naman nun eh. Naka-work from home si Celine. Nagkasalubong nga kami nung nakaraan. Tapos, nabanggit niya sa akin na ganun nga. Malaki raw sahod niya. Basta masipag ka lang talaga. Huwag ka lang yung panayreklamo, ganun. Kasi kung mabilis kang mapagod, sa bahay ka na lang talaga. 'Di ba? Baka, imbis na makatulong, mas lalo pang makadagdag ng problema. Tsaka yun si Celine, masipag talaga yun eh. Kapag sinabi no na gusto niyang kumita ng pera at tumulong sa asawa niya, aba, talagang ginagawa niya. Hindi yung puro lang salita. Hindi yung puro lang pangako, ganun. Tapos ang sipag din nun sa gawaing bahay. Wala rin yung anak, alam ko eh. Tapos yung asawa niya kapag uuwi, ang ayos na ng bahay. Tapos walang kalat. Tapos lagi pang nagluluto. Mga ganung bagay ba? Talagang kumikilos siya. Ayaw din nun yung tamad na laging nanonood lang. Tapos, anong oras nagigising ng umaga para magluto? Tapos hihintayin pa yung asawang umuwi bago kumilos? Pero okay lang din naman sa akin kung gusto magkaroon ng katrabaho ni Rufina. Minsan kasi masaya rin yung may kasama kang ibang tao. Para nakakahalubilo din siya ng iba na pwede niyang maging kaibigan. Yung mabait, ganun. Yung hindi mahilig magparinig. Bakit? Hindi ba ako sapat na kasama niya rito sa bahay? Tsaka anong mapagparinig? Basta ganun. Mahirap na rin kasi na laging iisang tao lang ang nakakasama niya eh. Hayaan mo na. Desisyon naman namin to eh. Ikaw ba kailan ka mag-a-apply ng work? Hindi ko alam. Baka next year na lang. Ang dami ko pa kasing inaasikaso rito sa bahay eh. Katulad ng ano? Tinutulungan ko pa kayo ng asawa mo. Kaya na namin yan Hayaan mo na lang si Rufina. Siya na lang gagawa ng trabaho niya rito sa bahay. Kaya huwag ka na magpakapagod. Pwede ka na mag-apply ng work mo. Tara na, kain na tayo. Paraan yon ni John Mark para ipagtanggol ang asawa niya. Kahit na hindi pa naman niya alam kung anong pinagsasasabi ng kanyang kapatid sa mga kamag-anak nilang bisita. Tumawa lang si Brenda bilang pakikisama. Pero nung umalis na ang mga bisita nila at pumasok na sa trabaho si John Mark, kinausap niya ang hipag. Ano yung sinasabi ni John Mark? Baka nagsusumbong ka naman ng mali. Para kasing sinasabi niya na pabigat ako sa bahay ninyo. Masipag naman ako dito hindi ba? Sa bagay, hindi niya yun nakikita kasi nga lagi siyang nasa trabaho. Baka naman sinasabi mo sa kanya na nagpapakapagod ka rito. Wala akong sinasabi sa kanya na kahit na ate. Sana nga wala. Kasi kung may problema ka sa akin, pwede mo namang sabihin sa akin. Hindi yung pinapadaan mo pa sa iba. Kahit pa sabihin natin na kapatid ko yun Wala namang alam yon sa nangyayari dito sa bahay. Tayong dalawa lang talagang madalas na magkasama, di ba? Hindi naman pwedeng ikaw lang ang pakikinggan niya. Dahil nahihirapan din naman akong maglinis dito. Wala akong ibang sinasabi sa kanya, ate. Kahit natanungin mo siya, hindi ako nagsusumbong. Paano ko naman malalaman kung totoo yon? Malamang asawa mo siya, kaya pagtatakpan ka pa rin niya. Baka magtalo lang dito sa bahay. Ay, tayo na nga lang magkasama araw-araw
Hindi mo pa idirekta mismo sa akin kung ano bang problema mo. Sige, didiretsahin na kita. Total, ikaw na rin naman yung nagsimula ng usapan na to eh. Ang problema ko kasi sa'yo ate, wala kang ibang ginawa kundi ang magparinig. Ako yung hindi mo dinidirekta eh. Kapag may problema ka, sa ibang mo sinasabi, hindi sa akin. Kapag naman may ginagawa ka, kailangan lagi mong iparinig sa akin. Kapag nasa kusina ka, kahit na hindi ko naman sabihin na magluto ka o maglinis ka, bigla ka nalang nagdadabog, di ba? Tapos kapag tinatanong kita kung anong problema mo, lagi mong sinasabing wala. Pero lagi mo namang pinaparinig at pinaparamdam sa akin na meron. Hindi ko naman alam na natatamaan ka pala sa mga sinasabi ko. Eh, hindi naman yun para sa'yo. May pangalan mo ba? Wala naman, di ba? Eh, buti sana tanggapin mo yon kung pinangalanan kita. Pati sa social media mo, di ba? Panay ka share ng tungkol sa bahay, tungkol sa pamilya at sa hipag. Eh, sino bang hipag ang madalas mong kasama? Ako lang naman, di ba? Hindi naman pwede na yung hipag mong nasa ibang bansa. Eh, hindi naman yung tumira dito sa Pilipinas. Isang beses pa lang ata yung nagpunta rito eh. Anong iisipin ng iba? Di ba? Ang bato nun sa akin na naman. Nananahimik na lang ako kasi nga ang pangit tignan na nag-aaway tayo. Uulitin ko sa'yo ng ilang beses. Hindi ikaw ang pinariringgan ko. Wala akong pinatatamaan na ibang tao. Hindi ko naman siguro kasalanan na feeling mo lahat tungkol sa'yo. Eh hindi nga kita naaalala kada share ko nun eh. Ibig sabihin, hindi yun para sa'yo. Kaya huwag kang maging sensitive na parang pati si John Mark, kailangan paniwalaan lahat ng sinasabi mo. May respeto ako sa'yo, lalo na sa inyong mag-asawa. Kaya wala rin naman akong isinusumbong sa asawa mo. 'Di ba? Bakit? Ano bang dapat mong isumbong sa kanya? Natamad ako? Katulad sa sinasabi mong wala akong ginagawa sa bahay? Hindi ako kumikilos? Wala akong ibang ginawa? Na lagi na lang akong nakahiga? Ha? Aba, hindi yan sa akin ang galing. Sa'yo mismo. Kasi yun ang lagi mong pinaparinig sa akin. Kung tingin mo tamad ako, kung tingin mo ikaw lang ang laging kumikilos sa bahay, huwag ka na kasing gumalaw. Wala namang nag-uubliga sa yung linisan yung mga nalinisan ko na, di ba? Hindi ko naman pinaparinig sa iyo na nagdadabog ako kapag akong naguhugas sa mga plato na ikaw lang naman din ang kumain. Kaya utang na loob. Kung ayaw mong napapagod ka sa kalilinis dito sa bahay, huwag kang kumilos. Dahil hindi ka naman namin pinipilit. Mas lalong hindi ko pinaparamdam sa iyo na dapat maging katulong ka rito. Kusang loob ko yun. Kusang pagkilos ba at pagtulong dito sa bahay? Kusa naman pala. Eh bakit kailangan mo nang iparinig sa akin ng napapagod ka? Tapos kailangan mong ipagkalat sa iba na parang aping-api ka namin dito? Eh hindi ka nga sinusumbatan ng asawa ko kapag nagbibigay siya ng pera sa'yo, di ba? Alam mo, wala kang sense kaaway. Ang pangit mo kasagutan. Walang saysay itong ginagawa natin, alam mo ba? Napapakapagod lang at nagsasayang lang tayo ng laway. Ay, bahala ka dyan. Basta wala akong ginagawang masama. Pareho lang din sa akin, ate. Wala rin akong ginagawang masama. Noong araw na yon, mas lalong lumala ang pagpaparinig ni Brenda. Lagi rin itong nagdadabog tuwing kumikilos siya. Pero hindi na lang binibigyan ng pansin ni Rufina. Ayaw na lang niyang lumala pa ang gulo dahil sa ugali pa lang ni Brenda, halatang hindi na ito tumatanggap ng puna. Hindi rin ito mapagsasabihan dahil sa katwiran niya na siya pa rin daw ang mas matanda. Pero siya ang hindi makausap ng maayos at hindi nilalawakan ng pag-unawa. Wala namang sinasabi si Rufina sa kanyang asawa pero mukhang pansin ni John Mark ang alitan ng dalawa. Nagtalo ba kayong dalawa? Nino, Ni ate, pansin ko na parang hindi kayo nagpapansin ng dalawa eh. nagkasagutan kami nung nakaraan. Bakit? Eh paano? Panay daw ako sumbong sa'yo. Ewan ko ba sa ate mo? Ayaw ba niya sa'kin? Kausapin ko na lang siya bukas. Hindi na. Huwag mo na lang muna kausapin.
Kasi magkakagulo lang kami lalo eh. Bahala na siya. Hayaan mo na lang din muna. Baka kasi sabihin nun, sinisiraan ko na naman siya. Sabi na may kakaiba na naman sa inyong dalawa eh. Paano, may nakikita ako mga post niya. Parang tungkol yata dito yung sa bahay. Yung mga parinig niya. Ayaw naman kasi ng ate mo ng kumprontahan eh. Kaso ayaw ko naman pumatol sa puro lang parinig. Ang pangit kasi nun. Ang daming taong makakakita ng problema na dapat kaming dalawa lang yung nag-uusap. Pwede naman niyang sabihin sa akin kung tamad ako. Kung hindi siya nasiyahan sa luto ko. Kung hindi niya gusto ang paraan ko ng paglilinis sa bahay. Pero hindi yung dabog siya ng dabog. May nakarating pa nga sa akin kahapon eh. Yung pinsan ninyo. Si Birday ba yun? Oh, ano namang sinabi niya? Yun nga raw. Na parang sinasabi sa kanya ni ate mo na hindi ako magandang kasama sa bahay. Na parang bakit daw ako pa naging asawa mo. Kako, wag na lang niyang sabihin sa akin yung mga ganung bagay. Kasi hindi naman ako sasagot. Ayoko namang manira ng tao. Ano na? Hindi pa ba talaga tayo lilipat ng bahay? Hindi pa kaya. Baka nga isa ako sa matanggal sa trabaho eh. Bakit? May tanggalan na naman bang magaganap? Oo eh. Sinabi nila na palugin na nga yung kumpanya. Iniisip ko kasi na kapag lumipat tayo ng bahay tapos bigla ako nawalan ng trabaho, ang hirap nun, di ba? Baka magsayang lang tayo ng pera tapos babalik na naman tayo dito sa bahay. Alam mo naman kung gaano kahirap maghanap ng work ngayon eh. Ay, sige, okay lang. Hayaan mo na. Pagtitiisan ko na lang ang ate mo. Sana naman magbago na siya. Kahit na anong pakisama ang gawin ni Rufina, hindi yun binabalikan ng maayos na pakikitungo ng kanyang hipag. Minsan pa, nasa trabaho nun si John Mark. Maagang gumising si Rufina para maghanda ng pagkain ng asawa. Noong umalis na si John Mark, bumalik sa pagkakatulog si Rufina. Nagising siya bandang 11:00 ng umaga. Pagkalabas niya ng kwarto, naabutan niya ang hipag na nakaupo lang sa sala. Buti pa ang iba dyan, sarap buhay, tanghali nagigising, tapos yan kakain na yan. Ay, sana all, hayahay ang buhay. Para sabihin ko sa'yo, kumain na ako kanina. Kagigising ko lang ulit. Oh, bakit? Inaano ba kita? Huwag kang manduwag. Kung gusto mong sabihin niya sa pagmumukha ko, pwede naman eh. Hindi ka bata na magpaparinig pa. Dalawa lang tayo rito. Sino naman ang sinasabihan mo? Alangan may nakikita kang hindi ko nakikita. Alam mo, wala akong pakialam sa'yo. Kaya wag kang salo ng salo. Kung hindi para sa'yo, wag mong pansinin. Okay, sabi mo eh. Pero ikaw rin. Sa susunod, kapag may mga confrontation, huwag kang matakot, ha? Huwag kang duwag kapag kinakausap ka na. Hindi yung matapang ka lang palagi kapag nagpaparinig ka. Pero kapag kinausap ka na, hindi ka na makasagot ng maayos. Duwag yarn? Sana all. Ang bastos mo makipag-usap ah. Oh, bakit naiinis ka naman? Ikaw ang nagsimula nito, di ba? Kagigising ko lang magpaparinig ka pa sa akin. Dalawa lang naman tayo rito. Pwede mo naman agad sabihin sa akin na, Hoy, ikaw, tanghali ka na gumising at tamad ka talaga. Oh, di ba? Pwede naman ganyan kaagad. Para hindi na tayo mahirapan. Ano, huhulaan ko pa kung sinong pinaparinggan mo? Bato-bato sa langit, tamaan, guilty. Okay lang. At least, hindi immature. Nakakain na nga. Lalabas pa ako ngayon. May mga friends kasi ako eh. Kaya happy ang buhay ko. Hindi gaya ng iba dyan. Inis na inis si Brenda na mas lalo rin namang iniinis ng kanyang hipag. Lalabas naman talaga si Rufina pero makikipagkita siya sa pinsan niyang kauuwi lang din ng Pilipinas. Magpapatulong siya na magkaroon ng maliit na negosyo kahit na nasa bahay lang siya. Katulad ng pagbebenta ng mga gamit online. Sinabi rin naman sa kanya na tutulungan siya. Alam na yon ni John Mark. Paghahanda na rin nila kung sakali man na mawala ng trabaho si John Mark. Sila rin kasi ang bumubuhay kay Brenda dahil wala naman itong ibang ipon. Maliban na lang kung bibigyan siya ng isa nilang kapatid kada buwan. Hapon na noong nakauwi si Rufina. Mas una siyang nakauwi kaysa sa asawa.
May mga bitbit siya na pasalubong na bigay ng kanyang pinsan. Ay, wow! May pangluho ah! Wala raw pera, pero ang daming binili sa labas. Anak mayaman siya, oy! Sana all! Wow, sana all talaga. Kasi ako merong ganito, yung iba merong inggit. Sabi nga nila, kapag inggit, pikit. Feeling naman nung iba dyan, kinaiinggitan siya. Akala mo talaga daming maiaambag. Pera lang naman ang asawang kinukuhanan. At least may asawa. Matapos yung sabihin ni Rufina, pumasok na siya sa loob ng kwarto. Wala na siyang ibang narinig kundi ang pagdadabog ng hipag. Sinisimulan niya palagi tapos siya naman yung mapipikon. Ay, bahala nga siya. Ayoko pa naman sa lahat yung negative na tao. Ganitong masaya ako at magkakaroon ako ng negosyo. Bahala siyang mainis sa akin. Hindi ko na lang siya papansinin. Wala rin naman siyang ambag dito sa bahay, no? Parehas lang naman kami kung tutuusin. Teka nga, tingnan ko itong mga pasalubong sa akin. Nagpatuloy ang mga araw na hindi nag-uusap ng maayos ang dalawa. Sa halip ay panay lang sila parinigan kahit na naroon si John Mark. Ito na lang ang umaawat sa kanila at sinasabing mag-usap na lang sila ng maayos. Pero walang nagpapatinag sa dalawa. Pasabi naman sa kapatid mo na patayin niya yung gasol kapag matutulog na. Siya yung huling nagluluto sa kusina kahit anong oras na. Pasabi din sa asawa mo na pinapatay ko yung gasol. Tsaka hindi niya yun nakikita kasi hindi naman siya nagluluto kahit sa umaga. Pasabi sa kapatid mo na naghahanda ako ng pagkain para sa ating dalawa. Sa ating dalawa lang, ha? At pasabi sa asawa mo na sana maghugas naman siya ng plato, hindi yung inaasa niya sa akin. Ano ba, wag niyo nga akong gawin tulay dyan. Nagkakarinigan naman kayong dalawa eh. Huwag na kayong magulo, masakit ang ulo ko. Paano yung asawa kapatid mo? Tama na muna, awa na lang oh. Huwag na lang kayong mag-usap na dalawa, tama na to. Kumain na tayo, huwag na kayong magsasalita. Eh kasi, Op, tama na. Huwag na kayong magsalita, huwag na please. Punuin nyo na ng pagkain yung bibig nyo, tapos ngumuya kayo ng ngumuya. Tama na. Ganon sila palagi. Lalo na at pumapatol na rin si Rufina sa kanyang hipag. Lumipas ang ilan pang mga araw, wala si John Mark. May dumating silang padala. Galing ito sa pinsa ni Rufina. Yun na kasi mismo ang gagamitin niyang pangbenta. dami na namang parcel na dumating. Nagtitipid pa pala yan sa lagay na yan ha. Ay, nangingialam na naman. Wala naman siyang alam. Hindi na lang mag-ipon o kaya magtrabaho para naman makatulong sa asawa. Hindi na lang kumibo si Rufina dahil naiisip niya na magsisimula siya ng negosyo tapos sasama lang ang loob niya dahil sa hipag. Baka malasin pa ang balak niyang gawin. Hindi niya ipinaalam sa hipag na nagbebenta siya ng mga gamit dahil ibang account ang gamit niya. Iniipon niya lang ang bibili at 2 beses sa isang linggo siya lumalabas para magbenta. Madalas siyang lumabas ng bahay kaya akala ng hipag niya ay kung ano na ang kanyang ginagawa. Alam naman ni John Mark ang negosyo niya at nakikita na malaki ang kinikita niya. Umabot pa sa punto na mas malaki ang kita ni Rufina kaysa sa sahod ng kanyang asawa. Nilihim nila ang negosyo na yon dahil nga ayaw ni Rufina na malagyan ng negatibong enerhiya ang pinagkakakitaan niya. Hanggang sa unti-unting nagkaroon ng mga usap-usapan tungkol kay Rufina. Pinaghihinalaan na siyang may lalaki. Narinig niyang pinag-uusapan siya ng mga tsismosa sa kanila at noong makipagsagutan siya sa mga yon, nalaman niya na galing lahat kay Brenda. Kaya umuwi siya ng bahay na galit na galit. Hay, buti naman naisipan niya pang may bahay siyang uuwian. Tapos na rin siyang makipagharutan sa iba. Uuwi na sa asawa niya na para bang hindi maghapon nakipaglandian. Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi mo sa akin, chismosa ka rin no? Oh, ano na naman bang ginawa ko sa'yo, ha? Ano,
May isisisi ka na naman sa akin? Magagalit ka na naman? Paano namang hindi ako maiinis sa'yo? Kung ano-ano kayang pinagsasabi mo sa kanila. Tsaka, ano yung pagpaparinig mo sa akin na may kung ano-ano? Ha? May lalaki ako? Hindi ko niloloko ang kapatid mo. Hindi ako nagsabi niyan. Ang isda talaga, nahuhuli sa sarili niyang bibig. At yung taong mapagparinig, pinupuntirya din sa bibig. Basta wala akong ginagawa. Kung natatamaan ka sa mga pinagsasasabi ko, iisa lang ang ibig sabihin nun. May ginagawa ka talagang mali. Wala akong ginagawang mali. Kahit itanong mo sa kapatid mo, hindi ko siya niloloko. Umayos ka nga. Umakto ka naman ng nasa edad mo. Ang tanda mo na. 30 ka na. Bakit hindi ka dumirekta ng sasabihin sa isang tao? Duwag kang masyado eh. Paano ba namang hindi ka matatakot kapag hinarap ka? Wala ba namang saysay ang mga pinagsasabi mo? Basta wala akong ginagawang masama. Kung natatamaan ka sa mga sinasabi ko, iisa lang naman ang ibig sabihin nun. Wala yung ibang ibig sabihin. Dahil sadyang pangit lang talaga mag-isip ang utak mo, kaya pangit din ang lumalabas sa bibig mo. Ayoko na sana makipag-away sa'yo, alam mo ba? Kaso ikaw tong walang ibang ginawa, kundi ang i-push ako na patulan ka. Palala ka na ng palala. Hindi ka nagbabago para gumanda ang buhay mo. Nagbabago ka para lang mas lalong pumangit yung ugali at mindset mo. Magbago ka na. Yung totoong pagbabago. Panay ka parinig, pero kapag sinugod na, hindi naman makasagot na maayos. Kaya ka walang kaibigan eh. Magsasalita pa lang sana si Brenda nang tinalikuran siya ng hipag. Kaya nagdabog na lang siya at nagpatuloy sa pagpaparinig. Sawang-sawa na si Rufina sa kanyang hipag, pero wala siyang ibang magawa. Gusto na nga niya itong palayasin, kaso kahit na paano ay may awa siyang nararamdaman. Hanggang sa dumating na nga ang araw na sobrang napuno na siya. Hindi tumitigil si Brenda, kaya wala na siyang ibang magagawa kundi ang lumapit sa tiyahin niyang mangkukulam. Hindi niya nais na pahirapan ng malala si Brenda, pero bibigyan niya lang ito ng sapat na parusa. Nagpatuloy si Brenda sa pagpaparinig sa kanya hanggang sa isang araw ay nanahimik ito. Pwede pala maging tahimik tong bahay. Ganito kapayapa kapag walang nagdadabog at nagpaparinig. Lumabas siya ng kwarto. Nakita niya ang kanyang hipag na nasa kusina. Anong ginagawa mo? Ano bang pake mo? Aray ko. Nagulat lang ako na nahimik ang bahay. Kaya mo naman palang hindi magsalita ng mag-isa at magparinig sa akin eh. Ayan na naman. Nagsalita ako, nagsakit na naman ang singaw ko sa ngalangala. Mukha na nga. O ayan, di ba? Wala ka kasing ibang ginawa kundi magsalita ng hindi maganda eh. Kuskusin mo yan ng tawas. Ayoko nga, ang sakit nun. Paano ka pala gagaling yan? Magbago ka na lang siguro. Tapos, mangako ka na hindi ka na magiging madaldal at palaging nagpaparinig. Hindi mo kaya, no? Di, ganyan ka na lang. Pero okay na rin yun sa akin. Mas gusto ko naman yun. Kasi nga, hindi ko na maririnig yung boses mo. Ay, salamat naman. May kapayapaan na rin sa wakas dito sa bahay. Sobrang tahimik. Salamat. Aray ko. Sakit talaga ng singaw na to. Kainis. Natatawa na lang si Rufina sa pinagdaraanan ng kanyang hipag. Para din naman yon sa katahimikan nila. Pero mukhang kahit na nahihirapan na siya ng ganon, hindi pa rin siya natitigil sa pagpaparinig. Panay pa rin siya post ng patungkol sa kanyang hipag. Minsan pa, kapag nakakapagsalita siya, nagpaparinig pa rin siya. Walang katapusan. Madalas na ring pinagsasabihan si Brenda ng dalawa niyang kapatid na wag na raw niyang siraan o paringgan si Rufina. Mabait naman daw ito. At kung sakali man na may hindi sila pagkakaunawaan, mas maganda kung pag-uusapan na lang nilang dalawa, kaysa mauuna pang malaman ng ibang tao ang hinaing niya. Pero walang pinakikinggan si Brenda.
Gusto niyang siya lagi ang masusunod, kahit na mali naman ang ginagawa niya. Isang araw, habang nag-aayos ng mga ibebenta niya si Rufina, naririnig niya ang hipag na nagdadabog sa labas. Hindi gaanong makapagparinig sa kanya. Akala yata ng kapatid mo wala ka rito kaya nagdadabog dun. Puntahan mo, tanungin mo kung okay ba siya. Nagsabi nga sa akin na may singaw daw siya. Hindi ko naman alam kung saan yung galing. Sabihin mo, kakaparinig niya kamo yun. Paano kamong hindi siya magkakaroon ng singaw kung wala naman siyang ibang ginawa, kundi magsalita mag-isa? Ang daldal niya kamo kasi. Tapos kapag kinausap naman ng maayos, hindi naman niya sinasabi kung anong problema niya. Yun kamo ang problema sa kanya. Sinabi ko nga yun, kaso nagalit naman sa akin. Hayaan mo na siya. Eh ang kaso, magla-live ako mamaya. Paano yun? Baka marinig yung pagdadabog niya. Baka mawala rin ako sa mood. Kakausapin ko siya mamaya, wait lang. Kapag tapos na kitang tulungan dito. Tago lang muna sa kwarto. Tanghali na naman gigising. Ganyan na lang pagpaparinig ng ate mo. Paano? Mabilis matuyo yung bibig niya. Baka sumakit lalong singaw niya. Ay, kung ano-ano nang nangyayari sa kanya, hindi pa rin siya nagbabago. Noong kaunti na lang ang aasikasuhin ni Rufina sa mga ibebenta niya, lumabas na silang mag-asawa sa kwarto dahil kakain na sila. Nagulat pa nga si Brenda nang nakita niya ang kapatid. Akala niya ay wala ito. Hindi niya alam na 2 araw nang walang pasok si John Mark. Ang hirap naman kumain. Ang sakit. Sabi ko kasi sa'yo na magbago ka na. Siguro wala nang masamang hangin ang papasok dyan sa bibig mo, tapos makakapagsalita ka ng maayos. Aray ko. Sabi ko kasi sa'yo, kuskusin mo yan ng tawas. Sinabi ko na yun sa kanya, pero ayaw naman niya. Masakit daw yun eh. Malamang ganun nga yun. Kasi hindi yan gagaling kung babaliwalain niya lang. Same sa ugali niya. Kung hindi niya babaguhin, lalala lang talaga. Panay ka. Aray. Panay ka, daldal dahil lang sa nasasaktan ako, ha? Aray ko. Aray. Sakit kapag nasasagi ng pagkain. Lagi na lang kayo nagtatalong dalawa. Siya kasi. Kita mo na, sabay pa kayong dalawa. Paano ba kasi ang asawa mo? Mas lalo naman ang ugali mo, no? Tama na yan, kumain na lang tayo. Ikaw te, huwag ka naman lagi magdabog dito sa bahay. May ginagawa si Rufina kaya magbigayan kayo ng space sa isa't isa. Unahin mo na lang muna kung paano mo mapapagaling yung mga singaw mo. Ilang linggo na yan eh. O buwan na nga yata. Hindi naman siguro tumatagal ng ganyan yung singaw. Inaalagaan mo kasi, imbis na alisin mo, wala kang ginagawa. Masakit nga. Ganun talaga yun. Kahit na masakit, kailangan mong gawin. Hindi pwede yung ganyan. Ayaw mo nun, isang sakitan lang. Kesa naman yung matagal mong iindahin. Hindi yan gagaling sa pagtitiis, te. True. Hindi lahat nadadaan lang sa pagtitiis. Same sa lahat ng bagay. Hindi madadaan sa pagtitiis. Ganyan sa ugali mo. Hindi rin madadaan sa tiisan lang. Puro si Rufina ang nagsasalita dahil hirap nga ang kanyang hipag. Dahil doon ay naiinis lalo si Brenda. Ilang araw pa ang lumipas, walang nababago sa kalagayan ni Brenda, maging sa kanyang pag-uugali. Hanggang sa isang tanghali, lumabas ng kwarto si Rufina dahil maglalabas siya ng mga naibenta na niya. Naabutan niya ang hipag na nakaupo lang sa labas ng bahay. May kausap sa cellphone, pero mukhang sadya na iparinig sa kanya. Aalis na naman ang Disney Princess. Maglalaro na naman siya ng ganda-gandahan, gala ng gala. Hindi ko na nga pinapansin yun. Kasi nga baka mag-away na naman kami. Ay, teka, aray! Ay, sumasakit na naman tong singaw ko. Paanong hindi sasakit yan? Ang daldal mo na naman. Natutuyuan ka na ng laway. Kung ako kasi sa'yo, gamitin mo yung mga salita mo sa ayos. Hindi yung nagpaparinig ka na naman sa akin. Nagpaparinig? Baka kung ano-ano na naman ang naririnig mo. Tama na ate. Huwag na tayo maglokohan dito. Alam mo naman kung anong ginagawa mo eh.
Bahala ka dyan. Mo, aalis na muna ang Disney Princess ha? Maiwan na lang muna dito ang witch na may singaw. Masaya ka pa talaga? Oo naman. At least nabawasan yung daldal mo eh. Kapag kasi wala kang singaw ang ingay-ingay mo, hindi ka malang matahimik. O ngayon, medyo may pahinga ang tenga at utak ko. Ay, makalis na nga. Pasalubungan kita ng tawas mamaya ha, para kuskus mo dyan sa singaw mo. Para bang wala ng pag-asa ang dalawa na magkasundo. Lalo na at walang balak si Brenda na baguhin ang ugali at napuno na rin si Rufina sa pakikisama. Ilang araw pa ang lumipas, laging naririnig na nananakit ang singaw ni Brenda. Lagi siyang dumadaing at para ding sinasadya niyang marinig ng mga kasama niya para lang kaawaan siya. Pati mga kamag-anak nila, minsan ay pinagsasabihan niya ng sakit na nararamdaman niya. May kasama na yung sumbong sa nagiging pakikisama sa kanya ng hipag. Isang gabi, habang magkasama ang mag-asawa sa kanilang kwarto, may nakita na naman si Rufina. May bagong post si ate mo. Ito 2 minutes ago. Nagpaparinig na naman ba? Ang sabi niya, sana all daw sa pamilya na magkakasundo at sa mga may mababait na hipag. Tapos, sinundan niya pa ng isa pang post na sa pamilya raw, kung nagkakaintindihan lahat, magiging masaya raw. Siya lang naman ang hindi makaintindi rito. Malungkot yan ngayon kasi nga may sakit siya tapos walang nag-aalaga sa kanya. Paano na may mag-aasikaso sa kanya kung inaaway niya? Tsaka, singaw lang yon. Hindi niya kasi gamutin eh. Hindi rin siya nakikinig sa mga pinagsasasabi ko sa kanya. Di tama lang din na mahirapan siya ng ganun, no? Siya rin naman dahilan bakit siya nasasaktan. Kinausap ko na siya. Hindi rin naman nakikinig sa akin eh. Mas matanda nga raw siya. Dapat ako yung makinig sa kanya. Hayaan mo na. Oo nga pala. Next week may papasukan na akong bagong trabaho. Last day na kasi namin mga tatanggalin bukas. Okay lang yan. Magpahinga ka na lang muna. Bago ka man lang magtrabaho ulit. Kaya nga, para kahit paano matigilan muna kayo ni ate na magtalo, no? Duda ako dyan. Alam mo naman ang ate mo. Ang dami nang singaw, hindi pa rin natitigil. Bakit kaya ganun siya sa akin? Mabait naman sana ako sa kanya. Hindi ko rin alam eh. Sana naman magbago ng ate mo. Kasi kung ganun siya, baka hindi na yan makapag-asawa pa ulit. Kawawa yan kapag nakakilala yan ng kaanak na magiging asawa niya. Baka mamaya niyan magkaroon siya ng malupit na biyenan. Aba, hindi uubra yung lagi siyang magpaparinig ha. Baka sumabog na ang bunganga niya. Yun nga ang dahilan kung bakit nagiwalay sila ng asawa niya. Hindi niya lang inaamin. Sinabi niya na ng babae nga raw pero hindi ko alam kung totoo yun. Kasi hanggang ngayon wala naman ako nakikita na babae ni kuya eh. Tapos ang sabi niya masama raw ugali ng biyenan niya na parang lagi siyang inaaway. Pero ang totoo nun, ang dami niyang kaaway. Minsan pa hindi ko na to sinabi sa kanya pero nakipag-away nga raw siya sa kapitbahay nila. Lagi siyang sinusugo dahil nagpaparinig siya na kesyo laging maingay daw yung kapitbahay niya. Na kapag nagtatapon ng tubig parang direkta sa kanila, ganun. Yun na nga ang problema sa ate mo. Kung mali ng iba, pwede naman niyang idirekta, di ba? Hindi yung magpaparinig pa siya. Kasi mas nakakainis yung paparinggan ka kaysa yung sabihin mo ng direkta. O tapos laging sa ibang tao pa manggagaling kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Pwede namang makipag-away siya ng direktahan eh. Ang duwag kasi nun. Bata pa lang kami ni na ate, mahina na siya sa direktang komunikasyon. Hindi siya nagsasabi ng problema niya ng harapan. Ayun na nga ang napansin ko sa kanya. Takot sa confrontation. Takot siya mapahiya. Takot siya kapag harap-harapan na pero maldita naman. Laging tinatanggi yung mga ginagawa niya. Lagi niyang sinasabi na hindi sa akin o hindi kung kanino man. Kasi takot siya kapag inaaway na siya. Ilang beses ko na siyang kinausap pero wala. Sana magbago pa siya. Kung hindi na, wala na tayong magagawa. Sana makaipon na tayo para umalis na tayo. Hindi kasi ako mapahiram ni kuya kasi nga kapapanganak lang ng asawa niya. Saka ayoko namang umasa sa kapatid. Mag-ipon na lang tayo para makalipat na tayo. Desidido na rin si John Mark na umalis dahil nakikita niyang nagiging malala na ang alitan ng dalawa. At hindi na yun nagiging maganda sa samahan nila.
Hindi na maganda sa kanilang lahat. Malaki ang posibilidad na masira ang mga relasyon nila. Ilang araw ang lumipas, wala nang trabaho si John Mark, kaya tumutulong na lang siya sa kanyang asawa sa negosyo nito. Ilang araw ding tahimik si Brenda. Wala siyang ibang ginawa kundi dumaing at masaktan. Minsan pa nga noong nasa kusina si Rufina, nakita niyang naglalagay ng asin sa tubig si Brenda. Puro ganyan ang pinapangmumug mo ah. Sabi ko sa'yo, kuskusin mo yan ng tawas tapos magbago ka ng pag-uugali. Hindi pa ba masama ang ugali mo sa lagay na yan? Sana tinatag mo na lang ako doon sa mga post mo, di ba? Nakakaya naman sa iba na hindi ako kilala eh. Para may clue lang sila kung sino yung tinutukoy mo. Yan ang hirap sa'yo. Umaangkin ka nang hindi naman iyo. Aray, ang sakit talaga. Ikaw kasi, pinapasalita mo pa ako. Ang sakit na nga. Aray. Alam mo kung bakit ka nagkakasingaw ng marami? Kasi walang saysay ang mga lumalabas sa bibig mo. Takot ka laging kausapin ang isang tao sa problema mo sa kanya. Lagi mo dinadaan sa pagpaparinig. Kaya ayan, sumakto na singaw ang kapalit ng mga parinig mo. Pwede ba? Huwag mo akong pagbintangan na may pinaparinggan. Ate, magbago ka naman na. Ilang taon ka na oh. Tumatanda na tayo. Huwag mong bitbitin yung nakasanayan mo nung bata ka pa. Imagine, dapat matured ka na. Umaakto ka na ng nasa edad mo dapat. O tapos, ayan ka, laging takot direktang kausapin. Alam mo yung mga tao na mahilig magparinig, insecure yun eh. Laging naiinggit, laging takot na hindi pansinin, laging may problema sa sarili nila. Tapos, imbis na sarili nila ang ayusin nila, hahanap ng ibang tao na titirahin. Ang dami mong sinasabi. Naglilinis lang naman ako ng singaw ko ha. Kala mo ba apektado? Ako? Aray ko. Sakit na naman. Alam kong apektado ka, kahit na hindi mo aminin. Takot ka naman umamin, di ba? Pasalamat ka. May masakit sa akin. Kaya hindi ako agad makapagsalita. Aray! Buwisit na mga singaw to. Sakit! Okay lang. Buti nga ganun eh. Mas okay nga yun, hindi ka gaano makapagsalita. Para naman, hindi ka na makahanap ng simpatsya mula sa ibang tao. Sana naman ate, malaman mo naman na kung anong mali mong ginagawa. Hindi ka kasi emotionally mature eh. Pero mukhang kung gugustuhin mo naman, kaya mo naman. Pero yun nga, kung gusto mo lang naman. Ikaw pa rin naman na magdedesisyon yan sa buhay mo kung ganyan kahabang buhay. Baka mas maraming singaw pa ang dumapo sa'yo. Kaya magbago ka na, huy. Hindi makapagbitaw ng salita si Brenda dahil noong nagmumumog siya ay sobrang sakit ng kanyang singaw. Napapaiyak na nga siya sa nangyayari sa kanya. Ilang araw pa ulit ang lumipas, hindi na naririnig ang boses niya. Hindi na siya nagsasalita. Hindi na rin masyadong makakain. Ang daming nagbabago sa kanya, pero hindi nila alam kung nagbago na rin ba ang kanyang ugali. Hanggang sa dumating ang araw na may trabaho na ulit si John Mark. Balik na naman sa pag-aasikaso ng maaga si Rufina. Nauuna siyang nagigising sa kanyang hipag. Siya na talaga ang gumagawa ng gawaing bahay. Lagi na lang kasing nakakulong si Brenda. Noong siya na ang malayang kumikilo sa bahay, mas payapa dahil walang naririnig na mga negatibong salita. Wala ring nagdadabog. Noong tanghali, babalik na sana si Rufina sa kanyang kwarto nang lumabas si Brenda. Kumain ka na doon ate, may ulam doon. May sabaw yon. Kung hirap kang kumain, babad mo na lang muna yung kanin mo sa sabaw. Kung gusto mo, lutuan na lang kita ng lugaw. Wag na. Baka sabihin mo sa iba na nagpapaalaga ako. Aray ko. Bakit ba hindi matanggal tong singaw na to? Nagmumumog naman ako ng asin eh. Hindi ako magsasabi sa iba.
Hindi naman ako pala post, no? Hindi uso sa akin magparinig sa totoong buhay kahit pa sa social media. Dahil alam mo naman na kapag may problema ako, direkta akong nagsasabi sa isang tao. Ayoko may ibang tao pa na makakaalam ng problema ko. Mas masaya yung ganun, ate. Kasi hindi naman lahat ng kachismisan mo totoo sa'yo. Ang iba doon, nakikisabay lang sa issue. Kasi wala rin silang magawa sa buhay. Oo na. Anong oo na? Doon ka mo sa lugaw. Pwede ba yung durog yung kanin? Ang hirap talagang kumain. Sakit talaga. Parami ng parami ang singaw ko. Gamutin mo kasi yan. Sige, mamaya pagkatapos mo kumain, gamutin natin yan. Masakit ata yun eh. Ganun talaga. Hindi naman gagaling kung hindi kailangang masaktan muna. Basta dahan-dahan lang. Hindi ko sure. Basta kumain ka na muna. At teka, lulutuan na lang kita ng lugaw mo. Hindi man direktang nakikipag-ayos si Brenda, tila ba ramdam ni Rufina na may napagtatanto na rin ito sa kanyang nasabi. Ilang araw pa ulit ang lumipas, napapansin ni Rufina na hindi na nagpo-post o kaya ay nag-iingay sa social media ang kanyang hipag. Hindi katulad noon na maingay si Brenda at kung ano-anong parinig ang ginagawa. Napansin din ito ni John Mark. Kaya ang akala niya ay magkabati na ang dalawa o kaya ay nag-uusap na sila. Lalo na at silang dalawa lang din ang naiiwan sa bahay. Hindi pa pala kayo ulit nag-uusap? Nag-uusap naman kami pero yung normal na usapan lang. Yung dito sa bahay, kung kakain ba siya o kung gusto niyang magpatulong sa akin para gamutin ang singaw niya. Yung mga ganun lang. Pero yung usapan talaga na matagal, wala eh. Ang last na usapan naming matagal nung nagtalo pa kami. Tsaka hirap magsalita ang ate mo kaya hindi rin kami nag-uusap. Pero okay na rin yun kasi at least nagkikibuan kaming dalawa. Pero tingin mo okay na kaya si ate? Gagaling na kaya yung mga singaw niya? Kakaiba kasi, parang ang tagal na nun. Mukhang nasa ano pa lang siya. Parang nag-iisip-isip pa lang, ganun. Kailangan niya ng oras kung gusto niya talaga na magbago. Kailangan niyang kausapin ang sarili niya. Kasi baka kung hindi pa siya magbabago wala nga talaga siyang makakasundong na tao. Hindi siya pwedeng magkaroon ng kasama sa buhay. Sana magbati na kayo bago tayo lumipat ng bahay. Bakit? Lilipat na ba tayo ng bahay? Bala ko na sana. Nagpapahanap pa ako ng mauupahan, yung malapit lang din sana sa work ko. Meron daw nakita yung mga katrabaho ko Kaya yun na lang ang titingnan ko. Pero saka na muna kapag nakasahod na ako. Para kapag nanghingi ng bayad, makakapagbigay ako. Hanap na lang din ako. Kahit yung maliit lang. Yung kasya muna tayong dalawa. Wala pa naman tayong anak Tapos saka na lang tayo mag-iipon para makakuha tayo ng sanlang tira, no? Ganun na lang gawin natin. Tulungan na lang tayong dalawa. Kaya natin yan. Pero kung makakakuha man ako ng trabaho sa ibang bansa, pwede na tayo makaipon agad. Huwag ka na mag-ibang bansa. Kaya naman natin yan. Basta magkasama tayong dalawa. Basta kakausapin ko na lang din muna ang ate mo. Baka nag-aalangan yun kung paano ako kakausapin. Para magbati na rin kami. May iwan na rin siya mag-isa rito Ayoko naman din yung bigla na lang tayong aalis tapos hindi pa kami nagkakaayos, di ba? Noong isang umaga na silang dalawa lang ng kanyang hipag na magkasama, sinubukan ni Rufina na magbukas ng usapan. Dahil gusto na niyang ipaalam ang desisyon niya na paglipat ng bahay. Naisip niya na hindi naman pwedeng bigla na lang din silang aalis at iiwan si Brenda. Ano nang nararamdaman mo, ate? Dumarami pa ba ang sigaw mo? Hindi ko alam. Basta minsan masakit. Tuloy-tuloy mo lang yung paggamot dyan. Ganun sa sinasabi ko sa'yo. Kuskusin mo lang yan ng tawas. Gagaling din yan, ate. Sana nga. Ang hirap ng ganito. Ilang buwan na akong may singaw. Ayoko naman magpatingin sa doktor. Oo nga pala, ate. Sorry dun sa mga naging awayan nating dalawa ha. Ayoko lang kasi talaga sa isang tao yung hindi ako dinidirekta. Yung
hindi sinasabi sa akin kung ano ba yung problema niya. Tsaka ayoko na may samaan tayo ng loob, lalo na kung aalis na kami. Gusto ko yung magaan lang yung pag-alis namin, lalo na may iwan ka rin mag-isa rito. Aalis kayo? Saan na kayo pupunta? Oo ate, aalis na kami ni John Mark. Bubukod na kami at lalayo na. I mean, hindi naman sobrang layo. Yung dito lang din naman, pero hindi na tayo magkasama sa iisang bubong. Bakit naman? Wala lang, para makapag-adjust na lang tayo. Alam mo yon, para iwas na rin sa awayan. Para sa atin lang din naman yun. Kasi ang gulo na natin eh. Hindi naman pwede na ganito na lang tayo palagi, di ba? Kaya nyo na ba mangupahan? Kakayanin ate. Susubukan naming maghigpit ng budget para ba kaya naming mabuhay kahit na mahal ang gastusin ngayon. Tsaka maliit na bahay lang din naman ang kukunin namin, yung hindi mabigat ang bayad sa renta. May nakita na kami pero kakausapin pa namin kapag may pambayad na kami. Huwag na kayong umalis. Desidido na kami ate. Napag-usapan na rin naming mag-asawa ito. Ipauubaya na lang din namin itong bahay sa'yo. Ako na lang ang aalis. Ha? Bakit? Wala ka namang mapupuntahan. Sabi mo wala na kayong ibang kamag-anak na malapit lang, di ba? Kapag gumaling na ako, mag-apply na ako ng work. Iniisip ko na rin naman yun eh. Kasi ako yung nanggulo sa inyo rito. Kayo pang mag-adjust sa akin. Mag-isa lang naman ako sa buhay. Baka kasi alam mo na, iniisip ko na ayaw mong bitawan tong bahay nyo. Gets ko naman yun. Tsaka wala kang trabaho. Wala kang makukuhang bahay. Kaya kahit na dito ka na lang muna. Buo ng desisyon ko. May papasukan kasi akong stay-in eh. Hindi lang ako makapasok kasi nga nagpapagaling pa ako. Hindi naman pwedeng makita nila itong dami ng sigaw sa bibig ko, diba? Saka, isa rin sa iniisip ko, bigyan kayo ng privacy mag-asawa. Dito lang muna ako habang nagpapagaling ako. At sorry din ha, tama ka nga. Dapat umakto ako ng tama sa edad ko. Hindi na ako bata na mahilig magparinig. Hindi naman sa ganung paraan na re-resolve ang problema eh. Kung may gusto akong sabihin, dapat harap-harapan akong magsasabi sa kanila. Kaya, sorry ha. Okay lang yon ate. Wala na sa akin yon. Basta, gusto ko lang din talaga na magbago ka na. Mas matuto ka ng mangdirekta lang sa tao kung may gusto kang sabihin sa kanya. Nakakasawa rin naman kasi yung puro na lang pasaring. Pero alam ko naman na mababago mo pa ang ugali mo. Dahil mukha namang totoo ang sinasabi ni Brenda, pinaalis na ni Rufina ang kulam na pinagawa niya. Matapos doon ay siya mismo ang tumulong sa hipag na magamot ang mga singaw. Halos 1 linggo rin bago tuluyang nawala ang singaw ni Brenda. Nakakapagsalita na ulit siya ng maayos. Kaya noong nasiguro niya na magaling na siya, sinubukan na niyang magpasa ng papel sa bahay na pagtatrabahuhan niya. Mabilis lang din naman ang balita na dumating sa kanya. Nakuha na ako dun sa trabahong sinasabi ko. Ang bilis ng process nila. Paano raw yon? Lilipat ka na agad doon? Magdadala ka na ng mga gamit mo? Kailan naman ang alis mo? Ngayon nga dapat yun, pero ang sabi ko bukas na lang kasi hindi ko pa naaasikaso yung mga damit ko. Yung mga requirements ko naman, pwede naman sa kanilang daw asikasuhin. Buti nga konti lang mga gamit ko. Isang bitbitan lang to. Mga damit ko kasya na yan sa sako bag. Bibit-bitin mo ba lahat yan? Wala kang iiwan dito sa bahay? Oo, doon na muna ako. Stay in naman yun kaya pwedeng doon na ako titira hanggat may trabaho ako. Tagal ko na rin namang nakitira dito sa inyo, no? Para may space na kayo. Pwede nyo magamit to kapag nagkaroon na kayo ng anak. O kaya lagayin ng damitan nyo.
Pwede ka namang mag-iwan ng gamit mo rito, ate. Para kung sakali na mag-day off ka, di ba? Pwede ka na rito sa bahay. Hindi naman namin sinabi na huwag ka nang babalik dito, di ba? Okay lang talaga sa amin kahit minsan nandito ka. Sure ba kayo? Baka makaabala lang din ako rito sa inyo. Oo naman, te. Hindi naman na siguro kayo magkaaway ng asawa ko, no? Saka, dyan lang din sa kabilang bayan yung papasukan mo, di ba? Malapit lang yun. Mga 45 minutes sa biyahe lang naman yun. Kapag day off ko o kaya may okasyon, makakauwi ka rito. Para may damit ka. Alam nga naman kapag uuwi ka rito o kaya bibisita, magbitbit ka pa, di ba? Oo nga, ate. Lalo na malapit na magpasko para makauwi ka rito. Sige, gusto ko yan. Ako nang may sagot ng pangsalad natin. May ambag na ako ha. Hindi tulad ng iba dyan. Buti naman matatahimik na ang bahay. Wala nang mag-aaway. Buti naman tahimik na yung dalawa dyan. Hindi ka marunong. Nagpaturo ka na lang sana sa ate mo. Expert yan si ate. Hoy, ayoko na no. Okay na ako. Hindi na ako magpaparinig. Baka magkaroon pa ako ng singaw. Ang sakit mo pa naman mangkuskus ng tawas. Grabe ka. Ay, sige na nga. Mag-empake na ako at maaga akong pinapapunta bukas. Para makakain na yung isa dyan. Hindi na naging mabigat sa kanilang puso ang mga sandali na yun. Ang dating ugali na kinaiinisan kay Brenda ay naging katatawanan na lang kapag nag-uusap-usap sila. Sa paglipas ng panahon, nakakilala rin ng bagong asawa si Brenda. Nagkaroon ng anak sina Rufina at John Mark. Naging mas masaya pa ang kanilang samahan. Minsan naman ay bumibisita sa Pilipinas ang isa pa nilang kapatid kasama ang pamilya nito. Lalo na noong inayos na ang paglipat ng titulo sa pangalan ni John Mark. Naging masaya at maayos silang magkakapatid. Minsan, may makikilala ka talagang tao na mahilig magparinig. Mga taong takot magsabi ng direkta. Mahilig magpasaring at tila dinadaan sa biro ang mga parinig. Akala nila mas ligtas ang ganong gawain, pero mas nagdudulot lang ito ng sakit at pagkalito. Ang ugaling mapagparinig ay senyales ng takot. Takot sa harapang usapan, takot na masagot, at takot na managot sa sariling salita. Kaya sa halip na maayos ang problema, mas lalo lang lumalala. Nagiging dahilan ng pagkasira ng relasyon at pagkawala ng respeto. Kung may problema, matutong magsalita ng malinaw at mahinahon. Ang diretso at maayos na komunikasyon ay hindi kabastusan. Isa itong uri ng respeto sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Tandaan, hindi mo kailangang sukatin ang sarili sa parinig ng iba. Ang taong panatag sa loob, marunong magsalita ng tuwiran at tapat. Ang duwag ay nagkukubli sa salitang bitin at pahaging. Samantalang ang matapang, humaharap, malinaw, buo at may paninindigan. Kayo ba mga apo, nakakilala na ba kayo ng taong magaling lang kapag nagpaparinig pero hindi naman makasagot kapag kinumpronta na? Maaari nyo yang ibahagi sa amin kasabay ng inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.